Hindi ka na nga marunong rumispeto sa matatanda, boy. Pinakita mo pa ang iyong kabastusan sa madla. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Panibagong araw, panibagong reaction video po ulit tayo mga tagapanood. At ito po'y galing sa channel ni Balita Hub TV. Nasa description po yung link ng kanyang channel para mabisita nyo po at masuportahan na rin. Pero bago po tayo magpatuloy mga tagapanood, nais ko lang pong magpasalamat sa inyong walang sawang suporta at pagtangkilik po dito sa ating channel. At kung kayo'y bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video nating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin niyang babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Pwede po pag-uusapan natin, mga kababayan, ay wala lang namang iba kung hindi yung matinding banat nitong si Buboy Villar ng 2 beses dito po sa isang segment ng EAT na kung saan mga kababayan, paulit-ulit pong binabanata nitong si Buboy Villar. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, inihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like etong live streaming natin na ito at huwag niyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng issue. Anyway, punta na tayo sa topic natin mga kababayan. Mamaya po ulit ako babate. Ma'am Estrella Makalalad, mega love shoutout po. So alam nyo ba mga kababayan, ano po, na binanata nitong si Buboy Villar ng 2 beses po sa Giza Getly, etong isang episode ng EAT. At I think nangyari ito nung mga nakaraang araw. Hindi lang kasi isang banat, kung hindi 2 beses niyang binanatan yung isang segment ng EAT. Mga kababayan, ano po, kumbaga ikinukumpara niya yung kanilang segment na QR dun sa password segment ng EAT. Paliwanag lang natin kung ano yung difference mga kababayan. Ano po, so anyway, eto, i-play natin itong naging banat nitong si Buboy Villar. Eto po yon. Habang nanonood kayo ng TV, nakakita kayo ng QR code, scan lang, simple-simple. Ganun lang po. Baka sakali, at baka naman kayo natatawa sa susunod. Tama! Hindi mo na kailangan manghula ng password! Sabi niya mga kababayan, kapag ka daw may nakita sa TV, kailangan daw i-scan na lang. Ano po, QR code lang. Tapos, alam nyo kasi kaya sila napapaghalata na bumabanat sila sa kabila. Ganito yung problema. Alam nyo ba yung ginawa ni Buboy Villar dun sa matanda? Diba after niya tanggalan ng mikropono yung matanda, umiiwas si Buboy, tumatalikod habang bumabanat. Ngayon mga kababayan, bumanat na naman siya sa EAT na hindi na daw po kailangan ng password. Means mga kababayan, hindi na daw po kailangan yung katulad ng ginagawa ng EAT na password, pahuhulaan yung password mga kababayan. So kaya napaghalata si Buboy dito na binabanatan niya yung EAT kasi umaalis siya sa camera, sabay talikod, sabay banat. Ganito pala, banat muna, sabay talikod. Hindi lang yan mga kababayan, may kasunod pa yan, ito pa. Ano password? Ay, QR code na kailangan ko! Ano password? Ay, QR code na kailangan ko! Tinanong pa ni Yorme, ano daw password? Ang sagot, QR code daw yung kailangan niya. Ako po dati mga tagapanood, no, parang hindi ako kumbinsido na si Buboy Villar lang yung may gawa. No? Parang inasabi ko pa nga dati sa nakarang vlog ko na inuutusan siya. Pero ngayon parang kumbinsido na po ako na siya na po talagang may gawa niyan. Sariling initiative niya na po talaga ang manira sa EAT, sa TVJ. Kaso nakakatawa po siya. Nakakatawa po sila mambanat. Babanatan nila, magpaparinig sila sabay talikod. Itang takot Diba? Bumanat ka na rin naman, bumanat na rin po sila sa sa AAT, sa TVJ, nagparinig na po sila. Pinangatawanan na nila. Diba? Andun na siya sa harap ng camera, wag niya siya tatalikod. Wag na siyang feeling parang makikipagrambulan ka pag parang riot mga tagapanood yun riot. Babato, sabay pagka nakabato, sabay tatakbo. Tirang takot.
Napakawalang galang nitong tao to. Dati, kung makita po, pag nung nag-guest sa Itbulaga noon na merong TBJ, grabe makayoko. Kala mo talaga, respetong respeto eh. Ngayon, feeling kalibel na kaagad ang TBJ kung makapagparinig, gano'n na gano'n na. Ba, tanggal na nga yung issue sa kanya, lumalamig na nga eh. Nagpapaano na naman, ba, eto na lang po ba yung gagawin nila para umangat yung kanilang show is magparinig para mapag-usapan ulit. Tirahin ng TBJ ang A80 para lang umangat ulit yung kanilang pangalan, para lang mapag-usapan ulit sila, mas damay yung kanilang fake bulaga. Sa bagay po, good or bad, still publicity, nabubulol po ako. Good or bad, still publicity pa rin po yung mga tagapanood, papag-uusapan pa rin yan sila. Eh, alam pagdating sa kanilang programa, yung QR nila, diba? Di nga sila nagbibigay ng pa-premyo eh. Magkaka-issue ba yun ng gano'n, diba? Ay, katulad, ay yung ano, yung password please ng ano, ng A80, wala pong issue. Kasi binibigay nila yung premyo. Walang nagre-reklamo. Eh, sa kanila, palaro nila. Ako, simple nga lang, di naman nagbibigay ng premyo. Di na daw kailangan ng password. Ganun pa rin yun, QR pa kayo nalalaman. Di naman kayo nagbibigay ng premyo. Eh, doon na ako sa password. At least legit yung pa-premyo. Alam nyo, ito yung hindi ko maintindihan sa kanila. Kung tutusin mga kababayan ha, yung issue ni Buboy Villar napakalamig na. Ano po kung tutusin, for good na si Buboy Villar kasi hindi na sila nababanatan ng publiko. Kaso nga lang dahil sa ginagawa nilang pagbanat sa Tito Vic and Joey, sa pagbanat ng E80 mga kababayan, eh talagang nababatikos na naman sila ng maraming tao ngayon. Kasi sino pa naman yung sabihin nila na ang kailangan daw po mga kababayan? Ano po na ang kailangan daw po QR code na lang, hindi na password. Sabay talikod. Alam niyo sa totoo lang ganito lang naman po yan eh. Ipaliwanag natin kung ano yung pinagkaiba ng QR doon sa kanilang ano. Kasi medyo hindi ko gusto yung mga nagiging banat nila sa Tito Vic and Joey sa E80 mga kababayan. Lalo na at tayo, nakasuporta tayo sa pinapanood natin na noon time show. Ano po ang pinagkaiba kasi ng QR nila doon po sa password mga kababayan ng Tito Vic and Joey. Unang-una yung kanila quick response, quick reward. Kapag ka nanalo ka, hindi naman quick dumadating doon sa nanalo. Unlike dito sa password mga kababayan, ng E18 na automatic pag nanalo ka bukas, umamaya, makukuha mo na yung panalo mo. Sa totoo lang mga kababayan, alam nyo lagi nilang ipinagmamalaki. Oo sige, let's say pinagmamalaki nila yung QR nila. Ang tanong, yung nakasulat ba dun sa QR nila ay nagagampanan nila ng mas maayos? Kasi yung sinasabi nilang quick response, quick reward, ang tanong kapag ba may nanalo dun sa kanilang QR natatanggap ba nila yon agad-agaran? Syempre hindi, kung hindi nga nagreklamo yung isang babae, hindi pa nila ipapadala yung panalo. Di ba alam nyo, sa totoo lang mga kababayan ha, ganito lang naman yan eh. Sa totoo lamang po, kung tutusin napakalamig na ni Buboy ngayon. Dapat hindi na sila nakikisali doon sa nangyayaring agawa ng trademark ng tape at saka ng Tito Vic and Joey kasi ibang usapin po yun eh. Kung mismo nga itanong natin sa Tito Vic and Joey kung may galit sila doon sa mga host ng tape bulaga, ang isasagot lang sa inyo wala. Ang sasabihin lang nila nagtatrabaho lang yung mga yon. Kaso nga lang ang problema kaya nagkakaroon ng banatan sa pagitan ng mga tagahanga ng E80 at sa pagitan ng mga tagahanga naman nitong tape bulagta ay dahil na rin po mga kababayan sa nangyayaring pagbanat ng mga host po nila. Uulitin ko lamang po mga kababayan ha, hindi pa ganun kagaling etong si Buboy Villar kung tutuusin kahit kalaban nila ang Tito Vic and Joey. Mga kababayan, kahit kalaban po nila ang Tito Vic and Joey, dapat nandudun pa rin po yung respeto dahil yung kalaban nila ay icon na po yun, hindi lang basta host. Diba, ang hindi ko lang maintindihan kay Buboy Villar, bakit sa dami-dami ng pwede nilang gawin, bakit tayo ipasok pa nila yung mga banat-banat na ganyan? Ano po, nakita ba natin na binanatan sila ng Tito Vic and Joey? Di ba hindi na? Kasi nga medyo humuhupa na at lumalamig na yung tensyon sa pagitan ng Tape Incorporated at saka po nitong Tito Vic and Joey, nitong TVJ. Ngayon mga kababayan, ang ginagawa naman itong mga host ng kabila, pinapainit po nila masyado. Kumbaga ginagatungan na naman nila para magsiklap na naman yung damdamin ng publiko, lalo na yung mga tagahanga nitong TVJ. Yun na nga po ang hirap sa kanila mga tagapanood. Yung TVJ po nananahimik na, bumababa na yung tensyon sa labanan ng mga halusos ng Tape Inc. Etong mga host naman po,
ng fake bulaga ang hindi makamove on. Sila po yung gumagawa ng paraan para gatungan ulit at siklaban ulit yung baga na unti-unti nang naaapula. Gusto nilang magkaroon ulit ng digmaan eh. 'Di ba mga tagapanood, ganun po yung ginagawa nila. Lagi po silang ganyan, lagi po silang nagpaparinig yung TVG nga nananahimik na, ayaw na nga po nila ng ganyan kasi pinaubayan na po nila sa korte. Nag-giveaway na po sila kung naibigay man yung trademark doon sa Tape Inc. At sila na po yung gumagamit ng pangalang Itbulaga, pati yung pagkakuha ng YouTube channel nila. Baliwala na po sa kanila yun kasi ba't mo naman po hahabulin yun? Total yung show mo ngayon number 1 na. Itong mga host po ng fake bulaga, lalong-lalo na po to si Buboy ngayon, kung si Paulo nananahimik na, ito naman si Buboy ngayon ang hindi makaano. Bakit? Hindi ba nila kayang magtrabaho na hindi na lang sila hindi na lang nila paparinggan yung AAT, yung TBJ? Po ba? Tingin ko mga tagapanood, kaya po nila ginagawa dyan is para po mapansin sila at mapag-usapan. Bakit kanyo? Kasi nga po, nilalangaw po sila lagi at ayaw nilang mangyari na dumating yung punto na hindi na po sila kinikilala at hindi na po sila pinapanood, hindi na po sila pinag-uusapan. Kaya ito na lang po yung paraan nila para mapag-usapan po sila at manatili po sila sa limelight. Diba mga tagapanood? Sus, napaka galawang po yan. YouTuber to si si Buboy Villar Ganyan naman po yung ginagawa nila nagpapa-epal, nagpapapampam para po mapansin, mapag-usapan. Diba? Idol po ata nito ni Buboy Villar si Rendon Labading Kaya po siya ganyan. Sausaw ng taon. Eto naman ngayon, Buboy ko lang ito. Yung tawag sa kanya mga tagapanood. Basta ito si Buboy mga tagapanood. Nagpapanggap lang pong matapang yan. Pero sa katotohanan niya, napakaduwag pong tao niyan. So, kaya dapat na lang natin unawain si Buboy Villar dahil alam ko po may tama na ang utak niyan. Yun lang po mga tagapanood. May nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video nating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusahan. So hanggang sa muli po, itong yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang. Wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.